welcome back. Naputol yung ano natin, yung video natin last time. Okay, ika-continue ko lang. Nandun na tayo sa part na inalagaan ko yung nanay niya. Pero before that, alam ko nagpapacheck up na yung nanay niya. Tapos, natigil. Tapos yung time ko na, nandun na ako, kahit nasa ibang bansa siya, pag pinatawag ako na masama ang pakiramdam ko, tumatawag sa akin yung nanay niya. Pumupunta talaga ako kasi gusto ko talaga, yung alam mo, yung parang, syempre, pabilib tayo, mga ganong effect. And then, hindi ko pinagsisihan na ilagaan ko yung nanay niya. Kasi, talaga nung time na yun, finil ko na talaga, kasi malayo ako sa family ko eh, nasa Mindanao yung family ko. Tapos, ako, dito ko nakakasama ko doon sa Cavite. Tapos, nagbukod na rin ako sa tito ko kasi mas malapit, nakatira ako mas malapit sa work ko. Okay, naka 1 year ako ng trabaho sa SM 6 months, tapos dun sa Walter Mart 6 months din. Tapos 1 year yun. Tapos nag-factory worker na ako for 3.5 years. So, doon ako, lumipat na ako ng boarding house na malapit sa work ko. Tapos, nung time na yon, may nangyari talaga na, bago pala siya sumakay, kasi tawag parang ano tayo, Detective Conan tayo, yung mga babae. Pero bago pala siya sumakay, meron siyang pinuntahang babae din. Iba din yun, yung nag-confess sa akin. May pinuntahan siyang babae doon. Kasi, ang nagkwento naman sa akin yun, yung kapatid ng babae. Kasi nagtatag ako ng pictures sa boyfriend ko. Tapos, girlfriend ka pala ni kuya. Ganun. Nagpunta yan sa amin dito bago sumakay ng barko. Ganun din. Yung parang naliligaw din siya sa amin. Tapos, tumatawag daw ng madaling araw, nagme-message sa kanya, tumatawag, ganun. Tapos, syempre, sinabi ko naman yun sa boyfriend ko, dinay niya naman niya. So, yun, tinanggap ko na naman kahit masakit. Yung babae na yun, yung time na yun is, hindi ko siya message, ini-stalk ko lang siya. Yung kapatid niya lang nagme-message sa akin. Tapos, tinanong ko yun about sa boyfriend ko, dininay naman ng babae. Tapos, yun, tuloy pa rin ang relationship namin. Yung talagang nandun kami sa lung center kasi may diferensya yung mama niya sa lungs eh. Hindi ko talaga makalimutan, sinabi niya sa akin na, pasensya ka na, sorry kasi nagkasala na naman ako sa iyo, babaoy ako sa iyo, ganun. Tapos, sobrang busy ko, nakalimutan ko na yung emotion ko. Pero nung bago nangyari yung check-up na yun, tumatawag siya sa akin. Tumawag siya sa akin na madaling araw kasi iba yung oras namin eh. Talagang sabi ko, maawa ka naman sa akin. Alam mo naman na ikaw yung buhay ko. Alam naman, hindi ko kayo magbuhay nang wala ka. Mga ganun-ganun. Ginawa ko na yun. Tapos nung nagsabi na siya sa akin sa hospital kami, dun sa lung center, nakalimutan ko yung emotion ko. Parang, kasi nga sobrang busy ko, kailangan kong marapor, kasi iba dun, kailangan i-refer ka na naman ng iba, ganun-ganun. Tapos, nandun ako hanggang sa na-admit siya, hanggang sa, syempre, kailangan ko mag-report sa trabaho ko, sinabihan niya ako ng supervisor ko na, in 1 week, makakapagtrabaho ko na lang 3 days, ganun. Pero, sir, sorry, Bisaya din kasi yung kaya naiintindihan niya ako. Sure ka, napakakasalan ka niyan, kung anong mangyari sa nanay niya. Ginanong talaga ako, pero ka talaga ako ng supervisor ko. Tapos yun, wala rin magawa yung supervisor ko kasi nag-a-absent talaga ako. Hindi naman niya ako matanggal kasi friendship kami. So ayun, hanggang sa nawala yung nanay niya, tapos nag-decide ako na makipaghiwalay ako sa kanya. Kasi, yun yung time na yun na meron siya eh, niabot sa babae. Na yung kapatid nagsabi sa akin. Tapos, talagang pinuntahan ko yung babae dun sa, yung, hindi ko pinuntahan, yung area niya lang. Yung may nakapagsabi lang sa akin, ito yung bahay niya. Kilala ko yan, te, ganun. Tapos, yung kapitbahay pala nila. Pero hindi ko nakita yung babae.
Pero maganda yung babae, sexy, nagtutupis, gano'n. Sobra. Kinis niya sa picture, hindi ko lang alam sa personal. Kasi nag-heart-heart doon yung boyfriend ko. Okay, and then yun, nakipag-decide ako na kailangan ko mag-abroad kasi kailangan ko magtrabaho, kasi kailangan gusto ko mag-aaral. Tapos sabi niya, kasi ang tawagan namin is me at saka D. May mga gano'n. Kaya, iwas-iwas sa mga ganang tawagan. Tapos yun, sabi ko, makipag-iwalay ako sa'yo. Gusto ko mag-abroad, mag-iipon ako, gusto ko mag-aaral. Tapos yun, nasa kasi sa ibang bansa siya na. Huwag ka na lang mag-abroad, pagka-aralin na lang kita. So, blessing ko yun. Blessing yun. Kaya, talagang nag-resign ako sa trabaho for 3.5 years. Tapos, nag-aral ako. So, yun. Nakapagtapos ako. Nag-aaral ako. Sabi ko, ay, naku, hindi naman babae ito. Kasi nag-i-invest na sa akin ito eh. Lahat talaga, lahat ng pangangailangan ko, tuition. Pero, yung tuition ko naman, medyo hindi naman tayo nanguhuli sa utak. Naging academic scholar ako, minsan nagpo-full ako, full scholarship, minsan naman din semester lang, so 50%. Pero malaking tulong na rin yun. Tapos, tapos ako ng 2 years diploma, Hotel and Restaurant Management. Tapos, talagang mag-proceed kasi gusto ko degree holder. So, nag-proceed ako ng bachelor na talaga sa HRM din, Hotel and Restaurant Management. So, nangyari din na nag-working student ako, pero hindi ko talaga kinaya kasi very competitive person kasi ako. Pagka sa school, hindi ako nag-excel kailangan kasi number 1 talaga ako. Ganun ako eh. So, nanginis ako pagka sa score, second lang ako, mga ganun, third lang ako. Kaya sabi ko, mag-stop ako. Pero nakuha ko na naman yung scholarship. So, isang sem lang ako na working student nung nag-BS HRM na ako. Tapos, nung tuloy-tuloy na yun, minsan nga lang, full ako, full scholarship, tapos ganun lang, tapos din semester. Hanggang sa nakagraduate ako. Tapos, yung nangyari na nga, yung mag-OJT na ako. Ay, ito na nga, confident kasi talaga ako na hindi siya magluloko na sa akin. Kasi pinag-aral niya na ako eh. Tapos, nung yung pang 5th year ko na sa college. Parang, bakit parang gusto ko mag-open sa Facebook niya. So, nag-open ako sa Facebook niya. Yun, may mga messages na naiiwan. Tapos, hindi pa ako nagsabi sa kanya. Tapos, bigla na naman na, mayroon na naman, may iwan na sinatatawanan. Ikaw ba? Mga ganun. Tapos, alam mo yun yung conversation nyo. Alam mo, feel na yun na, parang ganito naman yung conversation. Ano pa yung pinagagawa nila? Siyempre, nag-overthink na ako. Pero bakit na kailangan mag-entertain ng diba? Iba. Meron ganun. Tapos, noon siyempre, deny na naman siya. Tapos, minessage ko yung pa, kamit yung account niya. Tapos, yun, sabi niya, ganyan. Pero, siyempre, alam mo naman, alam na natin yung reason nila. Parang, ganun. Tapos, mga dalawang babae yan. Tapos, doon ako, bago pala nangyari yun, nagpakasal kami. Tapos, bago kami nagpakasal, sabi ko talaga, decided ka na talaga. Tapos nakapag ako sa kanya, salita ako sa kanya na, kapag mababae ka ulit, tapos nakasal na tayo, kahit pinakasalan na kita, kahit kasal na tayo, hindi lang ako magdalawang isip na hiwalayan kita. Ganun. Tapos, nung nangyari talaga, nangyari talaga na ganun, nagkaroon siya ng iba. Wala pang isang taon naghiwalay kami. Akala ko kasi mafi-fix pa namin. Pinakita ko talaga sa kanya na nung time na yun na umuwi ako. Tapos sabi niya sa akin, lagi sinasabi niya sa akin, pupunta ako dyan kahit anong mangyari, harapin ko yung magulang mo, ganyan, magsusorry ako, ganyan. Sabi ko, hindi kita susunduin dyan. Nagchat-chat pala tapos binibigyan pa ako ng allotment. Nagchat-chat kami lagi. Tapos, yung kinuha naming bahay doon sa Cavite, tinuloy ko pa rin talaga yon kasi syempre nagpapano ko sa kanya, nagpapatigas na naman ako kasi, pero hindi na ako umiyak noong time na yun na umuwi ako.
na as in naiyak. Umiyak lang ako kasi nasiyangan lang ako. Pero yung as in talaga na tulad ng dati na nagpamanghawa ko sa kanya, hindi na. Kasi parang ang dami-dami na kasing ginawa niya sa akin na pina-forgive ko lang. Kasi gusto ko talaga ma-fix ka. Pero nangyari talaga yun na wala. Tapos yung mga friends namin, kinikwento ko kung ano nangyayari. Tapos nung uuwi na ako, yung friends namin doon, kumampi na sa kanya. Yun ang feeling ko, kumampi. Hindi na ako hindi na ako in-update, hindi nagkukwento. Tapos mga ilang taon na nanahimik lang ako, hindi ko na dinefensahan yung sarili ko na